lang tulugan kaysa sa mukhang natutulog lang. Okay? Mas maganda pong pakinggan yon. Okay, so unawain lang natin, intindihin natin. Kung meron kayong mga notes dyan, mag-notes po tayo. Napaka-importante po niyan. Meron lang gusto pakita sa inyo. No? Ito po yung time na po ako yung nagte-training pa po. 3 taon na po sa akin ito. At hanggang ngayon, ito yung dala-dala ko. Nung ako'y nakaupo at nakikinig ng mga training po rito. No? Okay, so, yung mga notes mong yan ang isa sa magpapayaman sa iyo rito. Kaya alagaan niyo yung mga notes. Susi yan eh. Kaya magagamit mo yan paglaki ng grupo mo. Okay? So, gusto ko muna umpisahan sa isang kwento. Okay, gusto ko umpisahan sa isang kwento po bago tayo magsimula. Okay, meron pong isang bata na galing sa kanyang school. Pag uwi sa bahay, tinon po niya yung kanyang computer. Bumukas ito, pero bigla ring namatay. So, inoon niya ulit yung computer, ayaw na pong bumukas. So, ginawa ng bata, tumawag siya ng isang technician. Sabi niya, "Hello, mama technician, baka pwede kayo mag-service dito sa bahay namin kasi nasira yung computer ko." So, medyo malapit lang naman yung shop ng technician, so pumunta siya. Ngayon, pagdating ng technician, inon niya yung computer, ayaw bumukas. So, ginawa niya, pinatay niya ulit. Tinignan niya sa harap, sa likod, side by side, sa ibabaw. Tapos, bigla niya itong hinataw ng napakalakas. Nung hinataw niya ng napakalakas, nagulat yung bata. At nung nagulat yung bata, inon ulit nung technician at bumukas na yung computer. Ngayon, sabi nung bata, "Naku mama, napakagaling niyo pala. Hinataw niyo lang, bumukas na. Magkano po ba yung babayaran ko?" So sabi ng technician, "Iho, bayaran mo na lang ako ng 1,000. Ay, napakamahal naman. Kanina hangang-hanga yung bata. Kanina sabi pa ng bata, hinataw mo lang, bumukas na. Ngayon, iba na yung term niya. Hinataw mo lang, wala kang pinalitang pyesa, 1,000 na. Ang mama, hindi niyo ako maloloko niyan. Bigyan niyo po ako ng breakdown. Bakit umabot ng 1,000? Matalino nga yung bata, humingi ng breakdown. So, nagbigay ng breakdown yung technician. Sabi niya, "Bayaran mo ako, iho, ng piso para sa paghataw ko sa computer mo." Piso lang pala yung hataw. "At bayaran mo naman ako ng 999 sa kaalaman ko kung saan hahatawin ang computer mo." Hindi pala dapat hataw lang ng hataw. Katulad sa negosyo natin. Marami dito, hataw ng hataw, hataw ng hataw, 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 hataw. Bye-bye. Wala na. Pansinin nyo ang isang boxer. Ang isang boxer, pansinin mo. Kapag ang boxer sumuntok at hindi tumama ang suntok, ibinabalik niya kaagad yung kamay niya. Diba? Kasi kung ang suntok ng boxer, puro ganito, mamaya lang tulog na yan. Pagod yan. Isang suntok lang, pagod yan. So, dapat din pala, malaman din pala natin kung paano ang tamang paghataw sa negosyo natin to. Hindi yung hataw ka lang ng hataw sa labas. Dapat pala, ang binabayaran pala ng malaki rito kapag meron kang knowledge. Diba? Diba? Sabi nga ni Nasirang Ernie, kapag may knowledge, merong pag walang power, walang kuryente. Diba? Walang knowledge. So, importante po ang knowledge sa negosyo natin to. Okay? So, ngayon, umpisahan po natin ang mga ipapaliwanag ko po sa inyo. Okay, burahin ko na po ito ha. Ang ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon. Okay. Ito po nga atinan nyo, ito po ay tinatawag natin na NDO. New Dealers Orientation. Okay? Yung mga pinakita sa inyo, mga inatinan nyo rito na marketing plan, yung marketing plan,
na inatinan nyo rito, ang tawag natin dyan ay Business Development Forum. Yan ang tawag natin dyan. Okay? Kaya huwag kayong magsasabi lagi ng seminar sa mga kakilala nyo. Kasi pag sinabi mong seminar, ang dating sa kanila ng seminar, boring, nakakaantok, matagal, mahaba. Diba? Hindi na siya sasama sa'yo. Sabihin mo, merong orientation o kaya merong business development forum. Bago sa pandinig niya yon. Pero hindi niya alam, seminar pa rin yun. Okay? So, dito sa BDF o sa mga marketing plan, ang sinasagot namin tanong dyan, eto po, what? Ano ba ang negosyo? Kaya yan ang sinagot na tanong sa'yo. Dito naman sa NDO, ang sinasagot natin tanong dito, why at how? Paano at bakit? Bakit at papaano? Okay, yan ang sasagutin natin tanong dyan. Okay? Ang NDO po natin, marami po yan. Okay, ang NDO 1 natin, pinag-uusapan natin dyan, more on attitude. Ugali mo. Ang NDO 2, pinag-uusapan natin dyan, more on skills. Okay? Paano mo gagawin ang ating negosyo? Ang NDO 3, pinag-uusapan po dyan, more on management and leadership. Paano mo i-handle kapag malaki-malaki na yung grupo mo? At ang NDO 4 natin, ito po yung speakership. Tuturuan ka para maging isang magaling na speaker. Okay? So, dito muna tayo sa why. Bakit mo ba gagawin ang isang MLM? Maganda naman ang natapos mo. Maganda naman ang profession mo. Okay naman ang trabaho mo. Bakit pa ba ako magdadagdag ng MLM? Ano ba meron sa MLM? Okay? Pakikita ko po muna sa inyo kung saan po nanggagaling ang kinikita ng bawat tao. Okay? Yan po ay nahahati po sa 4. Okay? Unang-una, dito po, yung empleyado. Dito naman, self-employed. Dito po, investor. At dito naman po, yung business. Okay? Dito muna tayo sa empleyado. Dito sa empleyado, ang kita po dito, nanggagaling po sa pagpasok sa trabaho. Kapag hindi pumasok, walang kita. Maaari meron kang bakasyon, sick leave, vacation leave. Sa mga babae, merong maternity leave. Pero kapag naubos ang mga leave na yan, at hindi ka na pumapasok, wala ka nang kikitain. At ito alam naman natin, walang empleyado po na yumaman sa pagiging empleyado lang. So kalimutan niyo po ang pagyaman sa pagiging empleyado. Okay? Self-employed. Dito po, mas malaki ang kita kumpara dito. Dito naman sa self-employed, dito pumapasok yung mga professional, skilled, may mga maliliit na business, nandito po yan. Sabi ko nga, mas malaki ang kita dito kumpara dito. Kaya lang dito, habang lumalaki ang kita mo, lumalaki rin yung oras na dapat ibigay mo dun sa ginagawa mo. Sample, technician ka ng TV. Marami kang tanggap na TV. Malaki kita nun. Pero kailangan mo magbigay ng mahabang oras at panahon para makumpuni lahat ang mga TV yon. Dentista ka, may clinic ka, marami kang pasyente, malaki kita nun. Pero kailangan mo magbigay ng mahabang oras para maasikaso lahat ng pasyente mo. So ano nangyayari? Nawawalan ka ng time para sa sarili mo. Diba? Pansinin nyo yung mga may maliliit na tindahan. Habang lumalaki ang tindahan niyan, kung sa umpisa, ganitong kalaki ang butas sa tindahan niya, habang lumalaki ang tindahan niyan, lumiliit ang butas niyan. Makikita mo na lang, di ba na nakikita yung tao sa loob, inaabot mo na lang yung perang gano'n. Kinukulong na nila yung sarili nila. Di ba? Nawawalan sila ng time para sa sarili nila. So, kalimutan nyo rin yan. Self-employed. Investor. Tanungin ko lang kayo ngayon, lahat na nandito. Sino merong 80 million sa bangko ngayon? Pakitaas ang kamay. Kalimutan na lang natin yan. Kasi bakit po?
Diyan pumapasok ang malalaking negosyante. Katulad nila Henry C., Lucio Tan, Ayala, Soriano, Cojuangco. Yung pera nila ang nagtatrabaho na para sa kanila. So kalimutan natin yan. Okay? Pasamantala. Kasi diyan tayo papunta. Ano na lang ang natitira sa atin ngayon? Business. Ang business, nahahati po sa tatlo. Traditional, franchising, at multi-level marketing.